Amen. Okay po ba kayo? Handa po kayo sa salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po na sa hapong ito, sa amin pong pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas at maging sa linggong ito ng pag-aalala po namin ng inyong sakripisyo, na hindi lamang po ito maging isang tradisyon, kundi ito po ay isang panahon na kung saan ay hindi namin malilimutan ng yung ginawa sa amin, kundi maipangaral din po namin sa iba ang kahalagahan ng iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Kaya ngayong hapong ito, kayo po ang magpala sa amin at ang iyong mga salita ang siyang amin po, Panginoong, matanggap ng may kapahayagan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Linggo ng Palaspas. Alam niyo po sa banal na kasulatan, naitala po ito o kaya isinulat po ito, mga pangyayari lalo na sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos, isinulat po ito hindi upang maging libro lamang na babasahin, kundi ito po ay record ng mensahe at mga katotohanan. Kaya po yung pagkaka-record ng Palm Sunday ay meron pong katotohanan. Meron po siyang dapat nating makita na kapahayagan mula sa Diyos upang nang sa ganon ay malaman natin, number one, kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin at kung ano ang dapat nating lakaran at kung ano ang dapat nating maintindihan sa Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Kaya itong Linggo ng Palaspas, meron pong mga lessons, mga truth na dapat po natin makita. Unang-una po, ang Linggo po ng Palaspas o Palm Sunday, ito po yung, it is the beginning of the Passion Week. Ito po yung simula ng linggo na kung saan ay talagang gagawin na ng Panginoon yung kanyang pinaka-primary na tungkulin sa sangkatauhan. So yung last 3 years is a record of His ministry. Nagtuturo po siya, nagpapagaling, at nagdi-disciple siya. Pero itong linggong ito na yung pinakasukdulan. This is the conclusion of everything. Ito na yung sinasabi niya sa mga disciples niya na ito ang dahilan kung bakit ako naparito, na hindi maintindihan ng mga disciples. Actually, hindi nila maintindihan. So this is the beginning of the Passion Week. Coincide with this, o kasabay po nito, ito rin po ang simulain ng paghahanda para sa Passover sa Israel. O yung tinatawag na Paskwa sa Tagalog. Pero ito po yung taon-taong ginaganap ng mga Israelita mula pa nung panahon ni Moises upang alalahanin kung papaano sila iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin mula sa Ehipto at sila ay dinala sa lupang pangako. Sila ay mga alipin at sila ay walang bayan, walang lupa. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, tinawag ng Diyos si Moses para iligtas sila. At ayaw silang palayain ng mga taga-Ehipto, lalo na yung paraon. Kaya nagpakita ng kababalaghan ng Panginoon hanggang sa hinatulan niya ang Ehipto. At sa huling gabi, ang sabi niya sa mga Israelita, kinakailangan kayong kumuha ng tupa, katayin nyo ito, lutuin nyo. Ihawin nyo ito lahat. Ngunit bago nyo ito katayin, kunin nyo yung dugo at inyong ipahid ito sa hamba ng inyong mga pintuan. Dahil mamayang gabi ay dadaan ang anghel ng kamatayan at ito ay dadaan sa buong Ehipto at ang sino mang mayroong dugo sa kanyang pinto ay lalampasan, kaya Passover. Lalampasan nitong anghel ng kamatayan na ito. At yun nga po nangyari. Marami pong namatay, mga panganay na anak ng mga Egyptians, pero sila ay naligtas itong mga Israelita. Ngayon,
At sabi ng Panginoon sa kanila, ang dapat yung gawin, magmadali kayo habang kinakain nyo ito. Ihawin nyo, kumain kayo, maghanda na kayo. Magbalot na kayo, mag-impake na kayo. At habang kayo kumakain, yung tatay, yung pinaka-head of the family, hawakan na yung tungkod. Dahil pagkatapos kayong kumain, kayo ay lalabas na mula sa pagkakaalipin. Yun po ang nagsimula yung tinatawag na Passover. At taon-taon, yun palagi ang isineselebrate ng mga Israelita. Kapansin-pansin na ito rin po yung linggo na kung saan ay nagdiriwang sila ng Paskwa sa Jerusalem. At maraming beses na nag-celebrate si Jesus ng Passover sa Jerusalem, pero ito ang pinaka-importanting pag-celebrate nila ng Passover. Dahil hindi na siya kakain noong nilulutong tupa at kakain ng tinapay sapagkat siya na mismo yung tupa, siya na mismo yung lamb that will be killed and will be offered for the deliverance of humanity. So, napaka-significant ito para sa Panginoong Jesus. Ito rin po yung huling journey ni Jesus pagpasok sa Jerusalem. Huli na ito. Ilang beses siyang labas-pasok sa Jerusalem nung siya ay nagministeryo, maging nung siya ay bata pa. Dinadala siya ng mga parents niya papunta sa Jerusalem para sumamba once a year. Pero ito na ang huling pagpasok niya sa Jerusalem upang nang sa ganon ay tuparin yung kalooban ng Panginoon. So very significant. Basahin po natin yan sa Luke chapter 18, verse 31. Hanggang sa mga sumusunod na talata. Verse 19. Chapter 19 pala, I'm sorry. Chapter 19, Luke chapter 19, verse 28 to 48. Pagkasabi nito, nauna na si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at sa Bethania, sa bundok ng mga olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. At lumakad nga mga inutusan at natagpuan nila ang asno at sinabi ni Jesus, at ayon sa sinabi ni Jesus, habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalagan iyan? Verse 34, kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Unang katotohanan na pwede po nating matutunan dito po sa pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Linggo ng Palaspas ay yung katotohanan na kapag ka nais ng Panginoon na gamitin ka, nais ng Panginoon na ikaw ay maging tool para sa kanyang purpose, kinakailangan magpagamit tayo sa kanyang kalooban. Can you say amen? Dito mismo, sa kwentong ito, makikita natin, nagpapakita na ng example ang ating Panginoong Hesus. Well, unang-una, yung asno kasi ay inihula yan. Sa Zechariah chapter 9 verse 9, o chapter 9 verse 9, yung pagsakay ni Jesus sa asno ay kasama sa inihula sa Old Testament. Ang sabi sa Zechariah chapter 9 verse 9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan o Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siya ng may kapakumbabaan at batang asno ang kanyang
sinasakyan. So, hundreds of years, meron na nagpropesiya patungkol sa Mesiyas, at ang Mesiyas ay kasama sa plano ng Diyos. Kasama ito sa nais niyang matupad. At sa buhay ng ating Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, siya mismo ay lumalakad bilang instrumento ng plano ng Ama sa kanya. Siya mismo ay sumusunod doon sa nais ng Panginoon o doon sa nais ng Diyos Ama na matupad na kung saan ay magkaroon ng kapatawaran ang sangkatauhan. At kapansin-pansin din na yung asno ay sumisimbolo na ito ay gamit ng mga farmers at hindi ng mga soldiers at ng army, no? At ini-expect ng mga tao, kapag kahari, dapat ang sinasakyan ay matikas at malakas na kabayo. Bakit asno? Sapagkat ipinapakita rito na sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, kinakailangan mo ng isang mapagpakumbabang kalooban. At ipinapakita rin dito na kapag sumunod ka sa Panginoon, nagbibigay ito ng message, ng yielding. Nagbibigay ito ng message ng pagsunod sa kanyang kalooban. At maging sa senaryo kung paano makukuha yung asno. Di ba? Sabi ng ating Panginoong Hesus, pupunta kayo dun sa nayon, kalagyan yung asno doon. Siyempre, pag ikaw ay may asno, yung asno ho noon, yung po yung mga Everest ngayon, okay? Sasakyan yan ngayon, okay? O kaya mga Harley na motorsiklo noon. Okay? Yun lang po ang pinaka means of transportation noon lalo na ng mga mamamayan. So, yun po ay tricycle, motorsiklo, yun ang kanilang gamit noon. Itong pinapakuha ng ating Panginoong Hesus, pinapalaki pa nga bagong-bago wala pang nakakadrive wala pang gas-gas. O, di ba? Talagang brand new. Hindi pa siya, anong tawag doon? Nabi-break in. Oh. Sabi ng Panginoon, kunin nyo yon, kalagan nyo. Pag may nagsabi, bakit mo ninanakaw? Bakit mo kinakalagan? Yung asno na yan, sabihin mo, kailangan ng Panginoon. Magandang example po yan. Ilang beses po ba sa banal na kasulatan, lalo na po sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus, na kapag siya ay nangangaral, mayroon siyang pangangailangan. Yung bangka ng mga disipulo, kinailangan yun Di ba? Nung magpipreach siya, wala siyang lugar kasi puno-puno ng tao, pwede bang gamitin natin yung bangka mo? Okay? At pinagamit nga. Pero alam niyo po, nangyari, nagkaroon ng encounter doon si Peter. Yun yung panahon ng kanyang pagkatawag at naintindihan na hindi lang siya tagapamalakayan ng isda, kundi siya gagamitin ng Diyos para mag-ani ng mga tao at ng kaluluwa. Amen? Alam niyo po bang kapag nagpapagamit ka ng isang bagay, material na bagay sa Panginoon, yun din yung encounter mo, yun din yung panahon na maiintindihan mo kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Sisiguraduhin niya yun. Marami sa atin ang lagi nating hinahawakan Hindi, Panginoon, akin to Huwag gagalawin to. No? Hindi pwedeng galawin mo ito. Sa akin to. Pero sinasabi ng Panginoon, kung ipapagamit mo yan sa akin, ipapakita ko naman sa iyo kung paano kita i-bless, kung paano kita ipupromote, kung paano ko ipapakita sa iyo kung ano ang iyong destiny. Ang destiny mo ay hindi lamang nakatali sa material na bagay sa buhay mo. Lahat yan ay iiwan mo. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Ang mga bagay na pagmamay-ari po natin, kung iisipin lamang po natin ito,
mga bagay na ito na iiwanan natin sa mundong ito. Hindi natin po ito madadala. Isa lang po ang madadala natin sa langit. Ang mga kaluluwa na maliligtas dahil sa ministeryo natin at pagsunod natin sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Sabi ng Panginoon, kung tatanungin kayo, bakit kinakalagan yan, ay sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon. Hindi naman po ninanakaw ng Panginoon yung asno. Actually, binalik yon. Okay? Dahil wala naman po kayo makikita sa banal na kasulatan na nung kinuha yung asno, sakay-sakay na hanggang sa mamatay si Jesus o hanggang sa siya ay... Binalik po yon. Lahat ng ipapagamit mo sa Panginoon, ibabalik niya ito. At pag ibinalik niya ito, siksik, liglig at umaapaw. Can you say amen? Palagay ko kung naintindihan ng may-ari kasi pinagamit niya kaagad eh. No? Sige, kunin mo na. Sino bang may gamit? Ang Panginoon, ay, sige, kunin mo na. Diba? Siguro pagbalik doon, yun yung pinakamatagal na buhay na asno sa buong lupa ng Israel at naging kagamit-gamit sa may-ari. Kung may nais sumunod sa Panginoon, sumunod ng may pagpapakumbaba, magpagamit sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ano ba ang hinihingi ng Panginoon para sa iyo na dapat mong ipagamit sa Kanya upang nang sa ganon ay maluwalhati ang kanyang banal na pangalan at magamit ang iyong buhay para sa kabutihan ng iba. Amen? Si Jesus mismo ay isang example niyan. Pangalawa, katotohanan na makikita po natin dito sa pangyayaring ito sa Linggo ng Palaspas, verse 35. Dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod dito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. At habang siya nakasakay sa asno, inilatag naman ng mga tao ang kanilang balabal sa kanyang dinaraanan. At nang siya ay malapit na sa lungsod, palusong sa libis ng bundok ng Olibo. Kung kayo po ay makakapamasyal sa Israel at naway makapunta po kayo doon, meron po ba nakiklaim na makapunta kahit makabisita man lang sa Israel? Amen. Hallelujah. So be it in Jesus' name, okay? Next year, mag-o-organize ulit tayo, Pastor Giselle, ha? Tapos na yung gera doon, kaya pwede na tayong pumunta. Hallelujah. Ha? Huwag sa Gaza, ikaw naman. Okay. Okay, so, isa po sa site na pupuntahan natin ay ito. Tayo po ay dadalhin ng tour bus sa taas ng Bundok Olibo. Wow, talagang dinidescribe ko na po sa inyo, no? Pagbaba ninyo sa bus na yon, makikita nyo na, kasi tuktok po yun ng Olibo Mount Olives, yung pinaka-bus stop. Pagbaba ninyo, makikita nyo ang buong Jerusalem. Pagbaba nyo yun. Tapos, yun po yung pinaka-main entrance pababa, palusong. Kasi bundok po yung Olibo, palusong po yun, dadaan sa Kidron Valley, aakyat sa temple. Okay? So, dadaan po tayo doon, kukuha po tayo ng mga sanga, at maghuhusana po tayo doon. Yan. Ano? At ito po nga yun. Yun yung lugar na yun. Hanggang ngayon, which is very, very interesting, hanggang ngayon, ginagamit yung dam yun. That's an ancient road. At yun ang dinadaanan ng mga taong nanggagaling sa Galilea, nanggagaling sa iba't ibang lugar, papunta sa Jerusalem para sumamba. At ito nga po yung panahon na kung saan ay naglalakad sila dito sa verse 37, nang malapit na sa lungsod ng palusong sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. At sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. So,
Nagdiriwang po sila. Nagpupuri po sila. Nagpapasalamat sila na dumarating ang hari. Nagwawagaybay po sila ng palmera. Ang palm branches ay sumisimbolo po ng kanilang national identity. Yan po ang kanilang pinaka-national tree, yung palm. So nagdideklara po sila ng kanilang nationalistic, declaration na sila ay bayan ni David. At nagpupuri sila sapagkat dumarating ang hari. Verse 39. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo, ito po yung mga religious people, ito po yung kalaban ni Jesus. Kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Bakit ka sinasamba? Bakit sila nagpupuri? Patigilin mo yan, hindi pwede yan. Kami lang ang pwede magsabi kung sino ang pupurihin, kung saan sasamba. Bakit ka pinupuri? Ang sabi doon sa verse 40, sumagot siya, sinasabi ko sa iyo, kapag tumahimik sila, ano mangyayari po? Ang mga bato ang siyang sisigaw. Anong ibig sabihin? Walang makakapigil sa taong nakakakilala sa Panginoon para sa pagpupuri sa Kanya. Ang sino mang nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi maiaali sa kanyang puso at hindi maiaali sa kanyang bibig ang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Ito na po yung panahon na kung saan maari ang isa sa mga sumisigaw ay yung babaeng inaalihan ng demonyo pero pinalaya siya ng Panginoon. Ito rin po yung mga, siguro isa sumisigaw doon yung bulag na nakakita. Ito siguro yung mga kasama doon sa mga sumama sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus at nung sila'y nagutom, kahit na 5,000 sila'y pinakain ng Panginoon at mahimalang napakain sila ng Panginoon. Ito yung mga taong nakaranas sila ng kababalaghan. At sasabihin ko po sa inyo, kaya nga po kailangan po natin ng personal encounter sa Panginoon. Dahil ang inyong pagpupuri at ang inyong pagpapasalamat ay hindi nyo po yan maikakaila. At kahit anong sabihin ng tao, hindi totoo yung Diyos yan na sinasabi mo. Well, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Kung ako pinagaling sa cancer at ako ngayon lumalakad sa kalusugan, sasabihin ko sa iyo, totoo ang Diyos na sinasamba ko. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. Sa panahon ng aking kahirapan, siya ang nagpakain sa akin. Hanggang ngayon, ako'y nabubuhay pa rin dito. Sa panahon ng pagsubok, siyang tumutulong sa akin. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako rito. Amen? Sino po sa inyo, minsan sa inyong buhay, naranasan ninyo ang pagkilos ng Panginoon at hindi nyo kailanman malilimutan yan. At hanggang sa langit, hindi kayo titigil sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Actually po, ang pagpupuri, hindi po yan matatapos. Hindi po yan matatapos. Ang pagpapasalamat, hindi po yan matatapos. Kung nakaranas ka ng kaligtasan mula sa Panginoon, yan mismo ay walang hanggang mong pagpapasalamat sa Panginoon. May nagsabi nga po, may narinig ako, isa sa iniwan na marka ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nabuhay na maguli, ay yung kanyang sugat sa kanyang tagiliran at sugat sa kanyang mga kamay. Pag makakausap natin ang Panginoon sa langit, makikita niyo yung sugat niya. Bakit kaya iniwan niya yun? Glorified body na siya, di ba? Bakit kaya iniwan yung sugat na yun? Bakit kaya mayroong ganong marka? Dahil laging magpapaalala sa iyo mula sa eternity to eternity. You have the song of the redeemed. You are redeemed by the blood of the Lamb. And the Lamb is Jesus. And you will always remember that you are saved by God's grace. And every time you will remember that, you will cast your crown and you will just say, praise Jesus. Purihin ang Panginoon.
yung pagpupuri po dito ng mga tao, hindi po nila ito mapigilan. At sabi nga ng Panginoon, kung pipigilan niyo yung mga taong yan, yung mga bato, hindi mo mapipigilan, baka sila magpuri para sa iyo. Sino po rito ang ayaw malampasan ng mga bato sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon? Marami po ang, nakakalimutan na mas nakikita nyo alam niyo po bang lahat ng nilikha ng Diyos, sila'y nilikha na nagpupuri sa Panginoon? Kung hindi lang naapektuhan sa kasalanan, talagang lahat po sila ay walang ibang gawin kundi magpasalamat sa lumikha sa kanila. Tingnan niyo po yung mga puno. Yung kanilang mga sanga ay pataas. Kaya nga po, yung awit sa Book of Psalms, and the trees of the field will clap their hands, because the trees are pictures of a creation of God that worships the Lord. Observe the branches of the trees. They're always pataas. Hindi, nakikita ba kayo ng branch na pababa? No? Hindi, pataas eh. Because they're created to worship. The sun is created to glorify God. The moon is created to magnify the glory of God. Ang creation, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung titingin lang kayo sa creation, maniniwala kayo na may Diyos. Sapagkat yan ay nagpapakita ng pagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Can you say amen? Ang pagsamba ay karapat-dapat para sa Panginoon. Can you say amen? Huwag niyong kalimutan magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Well, hindi niyo kailangan ng palaspas. Katulad ng sinabi ni Pastor Jusel, meron po kayong kamay. Kaya po, Palm Sunday. Mukhang hindi po nakita na nakuha ng mga iba. Wala kayong palmera, pero merong palm. Ang iyong mga kamay ay palmera para sa Panginoon. Sige nga po, iwagayway po natin ang ating mga palm. Yan. Yan. Kaya po Palm Sunday. Ngayon, naintindihan niyo kung bakit Palm Sunday. Hallelujah. Pangatlo, na katotohanan. At ako po'y tapos na ang oras ko. Verse 41, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan at sinabi niya, kung nalalaman mo lang na sa araw na ito, kung ano makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y naging lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang nakapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin. Ano po sabi roon? Sapagkat ano? Hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ilang beses sa buhay po natin na minsan hindi natin napapansin, kumikilos na pala ang Panginoon. Hindi napansin ng mga tao nung panahon ng ating Panginoong Yesus na ang naglalakad sa kanilang kalye ay ikalawang persona ng iisang Diyos. Hindi napansin ng mga Pariseo na ang kanilang inaaway ay Diyos na lumikha sa kanila. Hindi napansin ng mga tao na masyadong naging abala sa mga pang-araw-araw na buhay at nalimutan nila ang kausap nila harap-harapan ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Maging sa panahon natin, kumikilos po ang Panginoon. Kumikilos siya sa buhay mo. Meron siyang ginagawa sa iyong kinabukasan, meron siyang ginagawa sa iyong pamilya. Kung hindi kumikilos ang Diyos, hindi ka pa nakatayo ngayon, hindi ka na nakatayo ngayon dito. Wala ka dito ngayon. Kumikilos siya sa iyo. Naway maging sensitibo po tayo at marunong po tayong kumilala. Marunong po nating makita at hindi natin makakaligtaan
na kumikilos ang Panginoon sa ating panahon. At saka lang tayo maghahanap sa Panginoon kapag may mga pagsubok ng dumarating. Ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, kaya siya umiyak. Hindi nyo alam kung sino makapagdudulot sa inyo ng kapayapaan. Dumadaan na sa inyong harapan. Hindi nyo pinapansin. Ibinibigay na sa inyo ang oportunidad para makaranas ng kapayapaan kahit na dumating ang bagyo, kayo nakatayo pa rin. Pero hindi nyo ito pinapansin. Actually, dito po sa pagkakataong ito, 70 AD o 30 taon or 40 or 30 or 40 years after ng ating Panginoong Hesus, nilusob ng Romang Imperyo ang Jerusalem, sinunog ang buong Jerusalem, winasak ang templo, at kung pupunta po kayo sa Israel, makikita nyo pa rin hanggang ngayon yung mga bato na winasak ng mga Roman empires, nakapile up doon sa daanan. Original po yun, 1st century. Ibig sabihin, natupad yung propesya ng ating Panginoong dahil hindi nyo ako pinakinggan, hindi nyo ako pinansin, hindi nyo ako kinilala, dumating ang paghatol sa inyo. Mga kapatid, ayaw po natin na malampasan tayo ng pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Can you say amen? Kumikilos siya sa buhay po natin at gumagawa siya ng paraan upang nang sa ganon, ma-encounter natin siya. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang panahon ng pagpapatawad. Ngayon ang panahon ng pagtanggap ng kanyang kaligtasan sa buhay natin. Kung hindi po natin ito papansinin, darating ang panahon, matatapos itong panahong ito, at mararanasan natin ang paghatol. Alam nyo, pagkatapos po nito, pumasok siya sa templo at sinimulang linisin ang templo. At yun ang nais ng Panginoon sa atin. Nais niyang pumasok sa buhay mo. Ang templo na ang ating katawan po ay templo ng Panginoong Hesus at nais niyang pumasok para linisin at bigyan ka ng kapatawaran. Tayo po'y magwawakas mula dito at nais ko pong sabihin sa inyo ngayong linggo ng palaspas. Ito ang panahon, una, na magpagamit tayo sa Panginoon. Can you say amen? Sabihin natin sa Panginoon na nais kong, Panginoon, magpagamit sa iyo. Tulungan niyo po ako. Ito ang panahon na magpasalamat tayo sa Panginoon. Huwag nating pipigilan ang pagpupuri at pagpapasalamat. Ito rin ang panahon ng pagsugo natin sa Panginoon dahil nais niyang maghari sa ating buhay. Huwag na po tayong katulad ng mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Hesus na ginagamit ang templo para maging kalakaran, pansariling gamit lang, gusto nilang kumita sa kanilang sariling business. Katulad din sa atin, alam po niyo ang ating katawan bilang templo ng Panginoon, nais gamitin ng Panginoon. Nais niyang pumasok sa puso mo. Panahon na upang sa ganun isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Mananalangin po tayo. At sa araw na ito ng palaspas, tayo po ay mag-commit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong kapahayagan sa amin ngayong hapong ito. Sa pagdiriwang po namin ng linggo ng palaspas, naway hindi po kami, Panginoon, magkaroon ng pag-uugali na nalalampasan po namin ang iyong pagkilos. Naway magkaroon po kami ng pagdedesisyon, ng pagsuko ng aming buhay para sa inyo. Naway magkaroon po kami, Panginoon, ng ugali at ng puso na lagi nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na siyang nagligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na nanguna sa amin.
At sa mga oras na ito, habang lahat ay nakayuko, nakapikit, maging nasa online kung nanonood ka man, nais ng Panginoon na pumasok sa iyong buhay. Nais niya na maghari sa iyo o maghari siya sa iyong buhay. Kinakailangan mo lang siyang tanggapin. Isuko ang iyong buhay. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, tinatanggap kita. Pinapapasok kita sa aking puso. Ikaw ang maghari sa akin. Kung ikaw yon, habang lahat ay nakayuko, nakapikit, nandito ka sa sanctuary, dito sa church, taas mo lang yung kanang kamay. Papadalangin kita. Amen. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Doon po sa nasa online, kung nais mong tanggapin din ng Panginoong Jesus, sulat mo lang yung pangalan sa comment section kay sa decision box na lumalabas sa screen. At sumabay ka sa panalangin ito. At sa lahat po na nakataas ng kamay, ito ang araw ng iyong pagsuko sa Panginoon. Sumabay ka sa panalangin ito at gawin mong personal. At congregation, sumabay rin po kayo bilang pag-encourage po natin dito sa mga nagtaas ng kamay. At sabihin po natin, Panginoong Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako. At ang aking buhay ay gagamitin para sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng nagtaas ng kamay at tumanggap po kayo sa Panginoon, may pakiusap lang po ako sa inyo. Wag po kayong aalis dito sa church nang wala po kayong nakakausap. Dahil nais po namin kayong makilala, makakonekta sa inyo, at ma-plug in namin kayo sa life groups. Kailangan yung lumago. Maging nandun po sa online, kung kayo tumanggap sa Panginoon, sabihin nyo lang po. At makikipag-ugnayan kami sa inyo sapagkat kinakailangan mo ng kasama sa iyong paglago, sa iyong pananampalataya. Amen?